Isa sa pinag-usapan sa Kamara ngayong araw ang ilang mga panukalang magbibigay ng mas malawak at mas tiyak na pagtugon sa karapatang pantao. Live mula sa Batasang Pambansa, si Jap Regala. Jap? Princess, binigyang diin ng mga mababatas ang kahalagahan sa pagpapatibay sa Commission on Human Rights na magbibigay ng mas matibay na kapangyarihan sa komisyon. Sa ginanap na pagdinig, inilatag ang ilang panukala tulad ng House Bills 349, 1433, 1798 at iba pa. May layon ang mga naturang panukala na patibayin ang Commission on Human Rights para makapagbigay suporta sa mga isyong pangkarapatan. Ayon kay ML Party List Representative Laila De Lima, kailangan ng mas mapatibay ang kapangyarihan ng ahensya. The CHR has been in existence for 40 years and its powers and functions emanate from the Constitution itself. It needs really more powers and functions consistent with the main powers as enumerated in the Constitution. Sa inihaing panukala ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, layunin nito na mas mapalakas ang komisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng epektibo, mas malawak at may karapatan sa sariling operasyon at tungkulin. Sakop na rin sa mas malawak na sektor ang CHR tulad na lang ng pag-aksyon sa reklamo at pag-iimbestiga sa mga kasong paglabag sa karapatang pantao. Ayon naman sa Commission on Human Rights, kapag hindi na ipasa ang CHR Charter ay hindi na mapananatili ang status ng komisyon sa International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights. Without the timely passage of the CHR Charter, there is a significant risk that the CHR will lose its A status accreditation, which we have maintained since the adoption of the accreditation process by the GANRI. Princess, sa huli naman ay kinonsolidate ang mga panukala para maging substitute bill na siyang sasailalim para sa approval sa susunod na pagdinig. At yan muna ang update dito sa Kamara para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News.